So, welcome sa ating live sa lahat ng mga nanonood dyan. Guys, paki-repost pero po magaganap na debate. So, ang topic po ay legitimate na apostolic succession base sa Biblia o sa referensya ng papatunayan ko na meron kaming legit na apostolic succession ang Roman Catholic Church, no? Batay sa referensya at sa Biblia. So, pwede na ako mag-start, bro. Yan. 10 minutes. Sige, 10 minutes na lang. Alright. So, alright, salamat. So, yung apostolic succession, start mo na, bro. Sige, 10 minutes na lang. Alright, ano lang naman to. Palalakihan kita, bro, ha? Yan. Sabi mo pag mag-start na ako. Alright. So maraming salamat kay Brother Constantine, kay Brother Carlo Acutis. No, papatunayan ko na legit ang apostolic succession ng Roman Catholic Church, no? Una sa lahat, siyempre, yung apostolic succession, pag sinabing apostolic, mga apostol, yung succession or successors, yung pagkakaroon ng pagbibigay nila ng authority sa mga susunod na generation or sub. Kasi pag sinabing succession, sub yan eh. Succession or successors, etymology. So, tingnan natin parang ano siya, pagbibigay ng authority sa isa pang tao na nanggaling sa iyo, na nagmula siyempre sa Diyos kay Kristo. Siyempre, si Kristo, binigyan niya ng authority si Saint Peter. No, yan sa Mateo 16:18-19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. No? Ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano man ang talian sa lupa ay tatalian sa langit. So binigyan niya si Saint Peter ng authority at susi. Pag sinabing susi, no, yan po yung authority. Kasi sino po bang may authority ng bahay? Sa may hawak ng susi. No, ganun din sa mga sasakyan. Sino ba yung may authority dyan? Kung sino yung may hawak ng susi. Yun yung ibig sabihin ng susi, autoridad po yun, no? So, sabi dito, successors derived from Latin word, successor meaning one who follows or successor. No, ibig sabihin no, yung to come after or pag-utos or pagsunod sa isang tao na nagbigay sa iyo ng authority. Kunyari, si Saint Peter. Unahin na natin si Saint Peter. Ano bang sabi kay Saint Peter? Letra por letra. Dito sa dito sa John 21 verse 15. Sabi dito, pagkatapos nila mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon, Pedro, Simon anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, opo Panginoon, nalalaman mong minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga kordero, feed. Pakainin. At pag sinabi pong pakainin mo ang aking mga tupa, ang pagkain po na tinutukoy doon, syempre, yun po yung tinatawag na, especially yung Eucharist. Kaya po si Peter, hindi lang po siya basta apostol, siya rin po ay pare, no? At ang mga pare po, ayan po ay inutusan para sa gawaing paghahandog o pag-aalay ng isang kordero para makapag-alis ng kasalanan. Hebreo 5 talatang 1. Ngayon, itong Catholic Church, meron po ba ditong mga pare? Kasi vice versa yan eh. Sa amin, may mga pare, may mga bishops din, no? Yung mga pinili ng Diyos, mga obispo, letra por letra, Acts 20:28, 27-28. At kami ay kaharian ng mga pare. Andiyan yan sa Revelation 5:10, kaharian ng mga pare. So yun po ang Catholic Church. So si Peter, sabi nun, pakainin mo ang aking mga tupa. Yun yung authority na binigay sa kanya ni Jesus Christ. Siyempre,
Meron din siyempre sa history, binigay niya rin yan, no? Kaila Irenaeus, at nagpasa-pasa yan eh. Kaya kaila Clement of Rome, kaila Saint Ignatius, no? Magkakasunod yan ay actually meron akong listahan dito ng pagkakasunod-sunod ng mga successors ni Peter sa Roma. Pero hindi lang po about successors ni Peter kasi kung hindi po lahat po ng mga apostol na nagkaroon ng pagpapasa ng tungkulin. Hindi lang po kay St. Peter kundi po sa lahat ng mga apostol na pagpapasa ng mga tungkulin. Kasi po ang church na tinatag ni Kristo hindi lang po ito basta church lang na mga pastor-pastor lang, kundi po ito po ay nasa saligan na mga apostol at mga kaharian ito ng mga pare, no? Dito sa letra por letra sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood. Priesthood po, mga kaparian po. A holy nation, a people belonging to God, that you may declare, no, the phrases of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. No, yun po yung priesthood, royal priesthood, no. Lahat po ng ang simbahan pong tinatag ni Kristo sa time ng 33 AD, ang mga ano po to, may mga pare, kailangan po talaga ng mga pare. Ito yun po yung mahalaga sa isang makabanal na gawain. Hindi po pwedeng magsasagawa kayo ng isang makabanal na gawain nang wala pong mga pare. At madali ko na lang yan mapatunayan. Dito na lang ako pupunta kasi naniniwala naman si Brother Mark Umbao sa apostolic succession. Kaso nga lang, ang kinakatako sa kanila, wala silang mga kaparian. Ni wala silang pagpapakain ng mga tupa. Baka ginagawa nyo lang yung pagpuputol-putol nyo ng tinapay, breaking of the bread, once in a year lang. Samantalang sa Bible, letra por letra, araw ng linggo, nagpuputol-putol ng tinapay. Hindi po once a year. Kasi hindi pa naman isang taon nakalipas nito dito sa gawa. Letra por letra, ito. Kasi pagka nagsisimula pa lang yung church dito, yung Acts of the Apostle, gawa 20 talatang 7, sabi dito, katunayan na, sabi dito, nang unang araw ng Sanlinggo na kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay. Si Pablo ay nagsalita sa kanila. So, ito yung highest form of worship. Kagaya ng sabi ni St. Paul, ang worship po, no, meron pong kinalaman sa pag-aalay at sa pagkain. Paikisalo sa hapag ng Diyos. Dito sa unang Korinto 10 talatang 16. Bro, lagyan mo ng 2 minutes para 12 minutes. Tag 12 minutes kami. Mas importante yung presentation kaysa tanungan. Parang napapansin ko kay Mark Umbao, mas mahalaga sa kanya yung presentation kaysa sa tanungan. Ayun, post mo bro Dagdagan mo na lang ng 2 minutes yan. Tanong natin So, okay lang ba kay Brother Mark Umbao? Okay lang ba kay Brother Mark na magdagdag ng 2 minutes? Siya rin naman mamaya vice versa. Sabi ko sa inyo kanina 12 minutes kasi. Kasi more on presentation. Sige. Okay bro, okay. So sabi dito, ang kopa ng pagpapala ng ating pinagpapala, hindi ba ito ay pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito ay pakikisalo sa katawan ni Kristo? Diba? Ito yung worship, no, sapagkat may isang tinapay tayo. Marami ay may isang katawan sapagkat tayong lahat ay naikibahagi sa isa lamang tinapay. Tignan ninyo ang bayang Israel. Hindi ba't ang kumakain ng mga handog ay kabahagi sa dambana? So yun yung form of worship. May dambana pa ikihain sa handog. No? Ganun yung ginagawa ng mga Israelita din. Pati nga rin yung mga pagan, ganun din yung ginagawa nila. Pero magkaiba. No? Magkaiba ng concept kasi sa mga paganism, ang kanilang mga inaalay, mga karumal-dumal, mga immorality, hindi kagaya sa Catholic Church, more on good works yung ginagawa, more on morality,
at yung tinatawag na pag-aalay sa Diyos, iyon yung mga banal. Eucharist, no? Hindi pwede yung kagaya ng katawan ni Kristo, no? Iyan po ay walang dungis, walang bahid kasalanan. No, kagaya ng ang kaibahan ng sa mga Protestant, syempre, sa mga pagan, syempre nalay nila mga dugo ng baboy, sumisimbolo sa karumihan. Syempre mga Israelita naman mga tupa, no, mga tupang walang dungis. So yun yung form of worship na ginagawa na kailangan ng mga kaparian para pag magsasagawa ng isang pagsamba. At mahalaga po 'yan sa nation, no? 'Di ba? Yung binasa natin kanina, kayo ay nation ng mga kaparian. At ang mga kaparian po, sabi ni St. Paul, bawat pinakapunong pare na pinili mula sa mga tao ay pinapangasiwa sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Sakramento may kaugnayan sa Diyos para sa kanila kapakanan upang siya ay makapaghandog ng kaloob at mga alay para sa mga kasalanan. So yun po yung tinatawag na feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa para ano? Para magkapag-alay para sa mga kasalanan. Ngayon, kung ang church ni Brother Mark Umba walang mga pare, walang sakramento, no, walang mga kaparian, wala pong succession kayo. Kasi yun yung talaga binigay kay St. Peter, ang ganda pakainin mo ang aking mga tupa, sumunod ka sa akin. Ayan yung unang succession dito sa Bible, successor si Peter, binigyan ng utos ni Jesus Christ, no? Naging siya, tagapagpakain ng kawan ng Panginoon. Inutusan siya. At ang pinapakain niya, ito yung tinapay, kung kailan kakakain na hindi ka na, ito talaga yun, yung belongings to the Lord, no? Dito sa Juan, sa East, talatang, ito yung pagpapanatili natin sa presensya ni Kristo para tayo ay hindi na tayo mahatulan sa impyerno. Roma 8:1, letra por letra. Sabi dito, ako ang tinapay na buhay na bumabanggaling sa langit. Kung ang sino man ay kumakain ng tinapay na ito, siya ay bubuhayin magpakailanman. At ang tinapay na aking ibinigay ay ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Letra por letra. No, tinanong siya ng mga Hudyo sa verse 52. Sabi ni Kristo, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ng laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Siyang muli kong bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. So merong paghahandog at kailangan po ng pare. Hebreo 5 talatang 1, letra po letra. At hindi lang po yun, pati po mga obispo. Hindi ko alam kung may obispo si Mother Brother Umbaw. No, dito sa Gawa, letra por letra, 20 talatang 28. So may mga obispo din po. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ang buong kawan, sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang sa iba salin, obispo, letra por letra, na mga obispo, mga tagapangasiwa pala, mga obispo, upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Pagpapakain talaga Time's up. ang ministry. Ano bro? Time's up. Salamat. So yun talaga ang ministry. Kailangan talaga ng pagpapakain ng mga tupa o paghahandog at kailangan po siya gawin ng isang pare. Hindi po pwedeng hindi pare ang gagawa nito. Kung wala kayong pare at kakanta-kanta lang kayo sa worship nyo, hindi kayo kumakain ng laman at uminom ng dugo ni Kristo, no? Ang nangyari niyan, araw na po yan ng Diablo. Stop na po, bro. Time na? Ay, sorry. Opo. So, So bali yung 7 minutes, no? yes bro, 7 7 or minutes. 10 na natin. 7 Okay, minutes. 7. Brother, Okay, Brother Mark Umbaw. Ito pagtatanong. Okay. Okay lang, kahit 7. Okay lang naman. 7 minutes. Unang tanong. Okay, Brother Mark Umbaw. Sanda ka na, Okay, bro, sanda ko. para sa katanungan. Okay, time start. 10 talata na ang nakatanggap ng susi ng succession ay ang
ang Roman Catholic Church? Saan talata sa Biblia ang basihan mo? Oo. Dito sa ano, letra por letra, ang Roman Catholic Church, no? Dito sa ah, si Saint Peter ang nakatanggap. At si Saint Peter, siya po ay nasa Roma. Nagpunta po siya ng Roma. Andiyan yan sa Mateo 16:18-19 at unang Pedro, ay ikalawang Pedro. Next Next question. Next question, meron po bang mababasa na si Saint Peter, si Apostol Pedro ay Katoliko? May mababasa po ba? Meron o wala? Meron. No? Ang lahat ng iglesia, mga Katoliko, nandyan po yan sa Acts 9:31. Kay Holestes Ecclesia, Roma 16:23, Holestes Ecclesia or Universal Church. Sa Mateo 16:18-19, I will give ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Universal Church, universe. Ano man ang yung talian Next sa lupa, question. ay tatalian sa langit. Full universe. Pebrero 12 talatang 23. Ibig mong sabihin, yung binabasihan mo lang ng Katoliko ay ang nakatanggap ng susi dahil nabasa yung universal, inisip mo na agad na kayo yun, Katoliko yun. Ganun po ba? O hindi? Yes, kasi si Saint Peter, no? Siya po ay unang papa sa Roma. At kami po ay Roman Catholic Church, bro. O sino ba yung may susi? Saan ba galing yung apostolic succession? Siyempre kay Jesus Christ. Kung wala si Jesus Christ, walang kwenta yung apostolic succession. Ikalawang Korinto 2:17. Next question. Natasan ni Kristo ang mga apostol. Okay. Malinaw, no? Sa pahayag mo, nakarating si Peter sa Roma, kaya ina-assume mo na Katoliko si Peter. Ganun po ba o hindi? Hindi lang po. Yung tinatag ni Kristong iglesia, merong prophecy dun sa Isaiah 56 talatang 7 na ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Katuparan, Roma 16 talatang 23, Solistes Ecclesias Universal Church. Pati nga yung mga nasa langit, Catholic din sila. Hebreo 12:23, the General Assembly and the Church of the Firstborn. Lahat Catholic. Next Hindi question. pwedeng hindi Catholic. No. Next question. Ano ba yung tatawagin ng lahat? Ano na yung bahay ng Diyos tatawagin daw ng bahay panalanginan o tinawag siyang universal? Ano ba nasa talata? Tinawag siyang bahay panalanginan o universal? Ano ba sa ano mababasa sa talata? Both. Yung house of prayers, both yan. Yung house of prayers, yun yung church. Siyempre, church, house of prayers nga eh. House, bahay ng Diyos, dalanginan. Of all, yung all, general, universal, nation, universal, sanglibutan, all nation. O yun yung tatawag dun sa church. Hindi naman kayo Catholic Church eh. Yung Catholic Church, yun yung bahay dalanginan, yun yung tatawaging Next question. Next question. Ibig sabihin ng talata, tama po ba? Ang ibig sabihin ng talata, yung all nation tatawag do sa bahay ng Diyos na bahay panalanginan. Ganun po ba ang nasa talata o hindi? Oo, tatawaging bahay, panalanginan, para sa lahat. Throughout all. Yun yung ibig sabihin ng universal sa CCC, universal et universa, ecclesia at sa lahat. All nation, hindi lang all nation. All universe. Whole universe. Yun yun, bro. Next question. Tanggap niyo po ba ang iglesia ay nagsimula sa araw ng Pentecostes? Tanggap mo po ba yan, kaibigan, o hindi? Yes, dun talaga yan nag-start, pero tinatag siya ni Kristo dun sa Mateo 16:18-19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. May mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang yung talian sa lupa ay tatalian sa langit. O, yun yung from heaven to earth, universe, whole universe, yun yung bahay ng Diyos. Sabi sa Isaiah 66 verse 1, ang langit ay ang aking trono, ang lupa ay ang aking tungtungan. Boy Letra, ano yung pagkahulugan mo sa susi na
na ibinigay kay Peter? Ano yung pagkaunawa mo? Ano ang paliwanag mo sa susi na pinagkaloob kay kay Peter? Authority to teach and to feed. Pagpapakain ng mga tupa. Ano yung ipapakain? Yun yung katawan at dugo ni Kristo bilang priesthood. Kaya kami kaharian ng mga pare. Wala naman kayong pare. Revelation 5:10. Ang dami kong binasa talata kanina. Kailangan ng pare pag magbibigay ng iaalay si Kristo. Pare ang kailangan. Meron kami succession ng mga kaparian. Next question, yung authority po ba, yan ay authority mangaral ng hindi ipinangaral ng mga apostol? Yung authority po ba na ibinigay kay Peter ay authority na mangaral ng hindi ipinangaral ng mga apostol? Ganun po ba yun o hindi? Hindi, siyempre yung mga ipinangaral dapat ang mga apostol at ang pinangaral ng mga apostol, 2 Tesalonica 2:15, kayo manindigan na magtibay sa aming mga aral, maging sa salita o sa sulat. Yan ang tunay na aral ng mga apostol, maging sa salita o sa sulat. Next question. Okay? Ang next question ko, ibig sabihin, malinaw yung pahayag mo, no? Pag hindi ipinangaral ng mga apostol, hindi dapat pinapangaral ng iglesia na tinatag ni Yahushua. Tama po ba? O mali? Yes, kagaya ng aral nyo, wala kayong mga pare. Wala kayong kaparian. Paano kayo makapag-alay? Kanta-kanta lang kayo sa church eh. Sabi ni Kristo, pakainin ang aking mga tupa kay Peter. Hindi nyo pinapakain. Pinahiwalay nyo sa pagkain ng katawan at dugo ni Kristo. Ang tunay na katawan at tunay na dugo ni Kristo, hiniwalay nyo doon, denying the grace of God through the sacrament, letra por letra, aral ng Diablo, 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 4:1 hanggang 5. Uncle Boy, pwede pa muna ako makasub si Brother Constantine? Baba pa po ako eh. Hindi bro. Oras lang naman eh. Wala. Ako na lang Bababa mag-oras. ko, bro. Naman kami mag-objection. May aasikosohin pa ako. Okay, Sino bro, pwede sige, bro, mag salamat. So, ako na lang. moderator? Mag-oras na lang sige. ako dito. Ay. Sige. Bababa pa kasi ako Sige. So, turn on muna natin yung camera para makapag-start na si Brother Marcumbo sa kanyang presentation. At ito, yan. Teka lang ha. Buksan ko lang yung camera. Tatanggalin ko tong background. Paano ba to? Yari sino kaya pumatay? Buldagal, no? So, Okay. ito may Ito po timer ako dito. Legit na timer to ha. Kasi yung iba, duda ko, parang recorded. Tapos 10 times, 10 times parang naka 1.5, no? Ingat yun, no? Okay, start na po ako. Sa mga timer. Teka bro. So ito, legit na timer yan, no? Galing yan sa stopwatch. So 12 minutes, Brother Mark Umbao. You may start, bro. Okay, start. Okay. Simulan nating gibain ang mga tinayo ni Bro Letra habang nagtatayo na rin ako. Habang ginigiba ko yung tinayo ni Boy Letra, nagtatayo na rin ako. Sabay, simultaneously. Okay? Sabi, yung susi ay authority. No? Authority na ipinagkaloob sa apostol para pakainin ang authority yon at pagpapakain sa iglesia, sa mga tupa. Okay? Walang pagtatalo, pero yung ang malaking katanungan, yung authority yata ng mga bishop, mga obispo, mga magisterium nila lumagpas sa pinangaral ng mga apostol. Okay? Lumagpas sila at ito ang ginagamit nila, yung authority na yon, na kung ano man ang iyong talian, ano man ang iyong kalagan, di ba? Freestyle na. Freestyle. Ibig sabihin, sila yung may authority. Kung ano man ang maisipan nila, mapagkasunduan ng magisterium nila, ipapangaral nila yon. Kahit na direktang lumalabag sa biyaya ng Diyos at sa gospel ng ating Diyos. Okay? Ngayon, pero maganda yung pahayag ni Boy Letra, kinukontra niya yung magisterium na huwag lalagpas sa pinangaral ng mga apostol. Wag lalagpas sa pinangaral ng apostol. Maganda yon, tama yon. Okay? Tapos,
dito sa John 21:15, yung pakainin, okay? For your information, ang mga born again Christian, yung mga born again, yung one is born again, yan po ay kumakain din po kami pinapakain din namin ng aming mga tupa, mga kasama, okay? Ng salita ng Diyos at ng yung sinasabi niyang Eucharist, okay? May ano dito, may malaking malaking kaligawan ang pagkaunawa sa Eucharist, ginagawan literal. Oo. Ginagawan literal literal na dugo, literal na laman. Pero wala naman sigurong pagtatalo na kami rin ay nag-Eucharist. Ang tawag sa amin ay komunyon. Komunyon na every month yata o every first Sunday ginagawa yan at depende naman sa iglesia yan kung gusto sila everyday. Pero mali yung pahayag ni Boy Letrang every Sunday. Hindi every Sunday yun. Everyday sila nag-breaking of the bread. Okay? Everyday sila sa Acts 2:42, basta 38 pababa yan. Everyday silang nagkukumunyon, nagbe-breaking of the bread sa bahay-bahay. Okay? Ngayon, parehas kami nagkukumunyon, parehas kami nag-Eucharist. Ang pinagkaiba lang yung pagkakaunawa sa Eucharist na kung saan sa kanila literal, physical. Kaya sila hindi pa ipinanganak sa espiritu kasi physical pa sila eh. Ang kanilang focus physical, kaya nga may rebulto sila, kaya nga may may Eucharist na transubstantiation, meron pa silang tinatawag na kung ano-ano pa, puro physical. Okay? Yan ay patunay lang kasi hindi sila ipinanganak sa espiritu. Tapos ngayon nabanggit nga yung pasa-pasa, no? Yung may successor, yung pinapasa-pasa yung susi sa susunod na pare, ganito, ganire, magkakaroon ng investigation, nagkakaroon ng election, nagkakaroon ng votation para mapili kung sino yung susunod na pope na kanilang apostol, okay? Ang hindi naabot ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya gaya ng Roman Catholic Church, ang naipasa yung susi o tama yun, authority, okay? Authority at pakainin ng salita ng Diyos, okay? Malinaw dito sa malinaw sa John 6. Puntahan natin muna yung Eucharist, no, bago ko iwanan to. Puruhan muna natin. Sabi sa John 6, yung kumain, nasa John 6:2, no? Daw magkamali, yung kumain daw nung physical na tinapay, nangamatay kasi ginagawang physical. Pero ang sabi dito sa John 6:63, ang mga salitang sinasalita ko tungkol sa Eucharisto ay yung John 6, yung libro na chapter 6 tungkol sa Eucharisto. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Espiritu. Sila ginagawa nilang physical, ginagawa nilang cannibalist ang kanilang mga membro. Isang malaking kaligawan, isang malaking kaligawan 'yan. Tapos punta po tayo sa iwanan ko na yung Eucharist na 'yan. Punta na tayo dito sa pasa-pasa. Ang hindi naintindihan ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, ang naipasa ay yung unang aral, pagiging sugo at pagiging saksi. Yan yung naipasa. Okay, ang tawag dito, sa kanila, kailangan magbotohan, imbestigahan ang buhay ng candidate, kailangan pagbotohan para masabing yan ay susunod na successor ng apostol. Hindi po biblical yan, Okay? Ang nasa Biblia ganito, Sabi sa Matthew 28, ipangaral nyo, ituro nyo lahat ng pinangaral ko at gawin yung alagad ang lahat. Okay? Ngayon, pagdating ng Acts
Acts 2:38, bumaba ang banal na espiritu, hinula sa Acts 1:8. Ano sabi? Pag bumaba ang banal na espiritu, makakatanggap kayo ng kapangyarihan. Okay? Makakatanggap kayo ng kapangyarihan at magiging saksi kayo mula Judea hanggang Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Okay? Ngayon, naganap ito, yung nakatanggap sila ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa Acts 2:38, na kung saan, ito yung succession, na kung saan, sinunod po ba ito ng Katoliko? Sinunod po ba ng Katoliko to? Unang-una, hindi sila natili sa aral ng mga apostol. Marami silang mga dogma na hindi biblikal. Aral kay Maria, purgatorio, bla 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 bla, ang dami niyan. Okay? Ngayon, hindi na natili sa aral dahil may authority daw sila na ipinagkaloob sila talian at kalagan. Pero maganda naman sa sagutan namin ni Boy Letra, hindi iyon authority para mangaral ng hindi pinangaral ng mga apostol. Kaya wag niya sanang wag sana siyang maatras abante sa kanyang pahayag. Maganda po yung nasabi niya na hindi dapat mangaral ng hindi pinangaral ng apostol. Ngayon, asa na ako, yun ang totoong succession na hindi ginawa ng mga Katoliko. Ang alin? Magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Yoshua at makatanggap ng banal na espiritu at nanatili sa aral ng mga apostol. Okay? Anong malinaw na maunawaan natin sa talata sa Acts 2:38 pababa? Ito, ilang libo yun? Mula sa iba-ibang bayan yun. 3,000 sa unang araw lang. Okay? 3,000 sa unang araw. Nadadagdagan to araw-araw. At nung umuwi yan sa kanilang bayan, okay? Mahirap nang i-trace back kung sino pa ang nabahagian, nakarating ang salita ng Diyos na kung saan katuparan ng John 3:8. Ano sabi sa John 3:8? Sabi sa John 3:8, umiihip daw yung hangin. Teka, ano sabi yung Bible ko? Sabi sa John 3:8, okay? Umiihip daw ang hangin. John 3:8, sabi, okay? Umiihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ito yung salita, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggaling at kung saan paroroon, gayon ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Okay? Ang mga born again kasi, nung ipinangaral na sa iba-ibang bayan, nagsiuwian na yung nabautismo sa pangalan ni Yahushua, nagsiuwian na sa kanya-kanyang bayan, hindi na matrace back kung sino yung pastor na nakapangaral sa tatay ko, nangaral ang tatay ko sa akin. Ang hirap na i-trace back kung paano yung succession na yan. Hindi katulad na succession ng Katoliko, may listahan talaga sila na kung saan claim lang naman nila yon. At tawag dito, puro kanilang kutub nila na sila yon. Pakiramdam nila sila yon. Nire-respeto po natin yon, yung kanilang pakiramdam na sila yon. Okay? Pero pagdating talaga sa pag-biblical ang pag-uusapan, putol. Okay? Ang pag-uusapan natin nakasulat sa scripture, putol ang succession ng iglesia na tinatag ni Yahushua sa kanilang pare. Putol. Okay? Wala kang ma-connect, hindi mo maiko-connect ang pari nila sa apostol, sa mga apostol. Kasi unang-una, yung succession na nangyari sa Acts 2:38 ay kinontra nila. Iniba nila. Hindi nila sinunod. Kabaligtaran ang ginawa nila. Okay? Ngayon, ito na. Tandaan po natin yung susi na ibinigay kay Peter para itayo ang iglesia, ayun nga yung ipinangaral niya sa Acts 2:38 na hindi pinag-aagawa ng Roman Catholic eh. Peter sila ng Peter, na succession ni Peter. Pinagmamalaki nila si Peter na doon sila nagsimula. Ay yung pinangaral nga ni Peter na susi. Unless a man be born again. 'Di ba? Unless a man.
Ano yan? Sa tubig at espiritu. Ano ang tubig? Larawan ng larawan ng bautismo na nagliligtas sa inyo. Tama ba ako? Ang bautismo ay larawan ng tubig. Baliktad yata. Basta ganun. Okay? Baliktad yata. Oh, basta at espiritu, ano espiritu? Na, bro. Okay. Salamat. Ano? So, may time ka dyan, brother. Sino may time? Ako, may time din timer ako. ka, brother Constantine? Brother, sino may extra phone sa inyo? By the way, kasi ito gagamitin ko pang basa ng Bible. So, Meron ako 7 may timer ako, bro. teka. Ang tanong nga lang naman ay 7 minutes, no? Oo. Makapag-open ka ng camera, bro. By the way, maglagay na lang ako ng oras dito sa kanina ba sa'yo, bro? Makikita mo yung oras, ha? Magka-countdown yan. 7 minutes. Ano ba ito? Teka. 7 minutes. Tingnan mo, ha? So, iyan. Nakita mo? Okay, start na ako, no? Nag-start na eh. So, meron ba kayong historical traces kagaya namin ng Roman Catholic Church? Yung at least yung pagkakasunod-sunod nung successors ni Peter from Lino, anak nito, Clemente, no? Meron ba kayong ganyan historical traces sa church nyo? From the time Historical traces, meron biblically, referensya wala. Biblical sa Biblia meron, sa referensya wala. Alright, sunod na tanong. Sabi mo, base sa Biblia na meron kayong aaral. Yun yung evidence mo pero wala sa history. So, ang tanong ko, batay sa aral ninyo, saan nakasulat hindi binabautismuhan yung sanggol letra por letra? Sa ano yan? Sa Mark 16:16. Oo. Ang sumampalataya at hindi, sa ano na lang? Sa ano na lang? Wait. Ano nga ba yung talatang yan? Sige, sa Mark 16:16 na lang. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kailangan may pananampalataya. Yun na tanong, sinabi ba doon letra por letra, wag niyong bautismuhan ng sanggol o turuan niyo sila? Tungkol sa pagtuturo yun. Ang letra por letra doon, ang sumampalataya at mabautismuhan. Ang tanong ko, bro, meron ba nakasulat doon letra por letra, wag niyong bautismuhan ng sanggol? Sa sinasabi yung paraan ng pagkakasabi mo, wala. Pero malinaw, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kailangan may pananampalataya dahil nung panahon ng mga Hudyo, ang bautismo ay sa pamamagitan ng lahi, yung nakatawid sa Ehipto. Base sa lahi, ngayon hindi, base sa pananampalataya. Sunod na tanong, sino nagturo na bawal bautismuhan ng sanggol? Kung wala pa lang nakasulat doon, ibang apostol, may nagturo ba niyan, bawal bautismuhan ng sanggol? Walang verbatim, pero napakalinaw na ang sanggol ay walang pananampalataya, kaya hindi tama na bautismuhan kasi kung ganun na lang pala, di kahit yung kriminal lang yung sumasampalataya, pwede kong pilitin na lang. Kasi wala nang hindi na nirerespeto yung desisyon ng tao. Kung sino-sino lang, Kristiyano ka na, binautismohan ka na, Kristiyano ka na agad. Ay hindi po ganoon ang pagiging Kristiyano. Maling aral 'yan, mali. Sunod na tanong. So wala no, yan clear. Sunod na tanong. Meron ba kayong oral tradition na ipinapangaral ni Saint Paul dun sa ikalawang Thessalonica 2:15 na ang kanyang pagtuturo ay dapat nating tanggapin at panindigan maging sa salita, oral, o sa mga sulat? Meron ba kayong ganung tradisyon sa salita? Meron, wala? Merong oral kung saan nung bago lumisan ang mga apostol, naisulat na. Oo. Ngayon, may mga tradisyon kami gaya ng bautismo, mangaral ng salita ng Diyos, magmahal sa kapwa. Yan yung biblical na tradisyon na hindi ginawa ng magisterium. Nag-imbento ang magisterium na nangaral nang hindi ipinangaral ng mga apostol. Yun ang kasalanan, yun yung kalapastanganan.
Sunod na tanong, saan nakasulat sa Biblia na lahat ng tradisyon bago sila pumanaw na isulat? Saan nakasulat yan? Letra por letra. Walang letra por letra pero wag Wala naman. wag hihigit sa nasusulat eh. Kaya dapat pagkasunduin natin yung mga talata. Ay kung hihigit ka sa nasulat sa ipinangaral ng mga apostol, ay ang tawag diyan ay kampo ng kaaway. Oo. Kaya wag Question. pagkasundo-sundin Ano sa natin. wikang, next question na bro, ano sa wikang Greek yung nangasusulat? Mm. Yan sa unang Korinto 4. Pas ako kasi kaya ko naman tignan sa ano yan, sa concordance. Kaya lang sayang oras eh. Hindi ko ano nakikita namang ng kahalagahan. Yung grapho, ano yan sa part of speech? Verb. Verb. So pag sinabi bang verb, aklat ba yun? Hindi. Yes or no? Oh, hindi pala. Pero ang nasusulat, ibig sabihin, past tense na nagawa ng mga apostol na kung saan lumalabis ang mga Katoliko. Yung mga magisterium niya, lumalabis. Tanong, pag nag-Eucharist ba kayo, meron ba kayong pare? O wala kayong pare, Amen. pastor lang? Amen. Lahat po tayo ginawang pare sa First Peter yata. Hinahanap ko kanina yung talata eh. Kaya lang wala akong oras So may pare kayo? Yes, lahat tayo ginawang Alright. pare. Yung mga inaring banal, inaring matuwid, lahat tayo ay spiritual priest. Sa Old Testament wag ba? claim na kayo lang. Sa Old Testament ba, lahat ba ng Israelita pare? Ay no, sa Old Testament Oo. hindi. Pero nung namatay na si Yahushua at inari tayong mga banal, ginawa na tayong mga pare. Oo, mga ano tayo, angkan nakasulat? ng mga obispo. Saan nakasulat sa Bible na lahat ng miyembro ng church pare, lahat yun? Oo. Ginawa. Nasa First nga, Peter ginawa. yata daw magkamali. Sorry, hindi ko nga mahanap. Lahat ng miyembro ng church pare, lahat? Saan nakasulat? Lahat ng inaring banal. Oo, lahat inaring banal. Hindi ko natanong ay inaring ginawang banal. pare. Oo. Tinatanong ko, lahat ng miyembro ng simbahan sa Church ni Cristo, pare, saan nakasulat yun? Oo, ginawa. Hindi siya yung pare Yes, na nga. position sa iglesia. Yes nga bro, asan nga nakasulat yun na ginawang pare lahat? Sa First Peter yan, daw magkamali. Oo, na ginawa tayong mga spiritual priest. Oo. Hinahanap ko nga bro eh. Kaya Lahat lang, ng miyembro? Lahat ng miyembro? Lahat. Ginawa nga tayong lahat. Oo, ginawa ko kayong mga spiritual na pare. Oo, yan ang sabi dun eh. Sa Efeso 4 talatang 11, alam mo ba na hindi lahat pare, may tagapagturo, may obispo, may tagapagturo, may pare, may mga propeta. Magkakaiba. Amen. Tanggap ko yun. Pagdating sa iglesia, sa sekta, sa organization, may mga tinawag na mga Sabi mo lahat, pare, guro. Pero dahil inari ka ng banal, inari ka ng matuwid, technically, spiritually, sa physical, meron tayo tinatawag na pare pa, guro, physical. Pero spiritually, tayo po ay inaring banal, kaya lahat tayo ay pare. Kaya pwede na tayong dumirekta nung napunit na yung kortina, pwede na dumirekta na tumawag ng Abba Father. Hindi na wala ng pare-pare na magdadala ng inaalay. Hindi wala nang ganun. Saan nakasulat yan? Na wala nang pare-pare pag mag-aalay. Dahil yung talata na pinunit na yung Saan kortina. nakasulat, bro? Na wala Talata, nang hinihingi ko. pare na yung inaalay pa yung ano. Oo. Next question. Time na bro. 7 minutes lang. Okay na. So ako magta-time na lang ako dito no, kasi gagamitin ko yung cellphone ko sa tawag dito. Sa'yo ko na lang ilagay yung time, no? Hindi kasi pwede sa akin eh. Ilang minuto? Teka. 12. sige. Mag-countdown ka. Hindi ka magka-countdown. Ito na lang bro. May countdown dito sa TikTok mismo eh. Ano na lang lagay bro yung countdown. May pa-countdown pala, may pa-countdown dito. So ito, i-edit ko. Sa akin malagay. 12 minutes. Start. Ito na bro, meron na. So yun no, meron tayong historical traces no. Linaw niyan from Lino, Anacletus, kay Clement no. Ang dami niyan eh. Actually lahat ng mga pare pag in-ordain yan, merong mag-o-ordain yan at yung nag-ordain doon, may nag-ordain din doon. May nag-ordain doon.
papunta kay St. Peter. So namin niya, wala siya noon. Ako meron. Doon mo nga malalaman kung legit yung pare eh. Tapos, ang daming revelasyon nito na kakaiba. Lahat daw tayo, pare na tayo lahat. Sa Church ni Cristo. Wala namang ganun. Meron lang, kaya nga ang tawag dyan, may mga pinili. Basahin nga natin na may mga tagapagpakain, may mga pinili. Hindi lahat, ako papakainin ko ba kayo ng Eucharist? Walang ganun letra po, letra dito. Sabi ni St. Paul, no, nais ko sana kayo'y maging kagaya ko. Ngunit, iba't iba ang kaloob na binigay ng ating Panginoon sa atin. Iba't ibang kaloob. Yan sa 1 Corinthians. Dito naman sa Ephesians 2, iba-iba. No? May mga obispo pa nga eh, na nagpapakain. Pinili sila para magpakain. Hindi sinabing kakain tayo ng direkta. May tagapagpakain. Letra por letra. Tapos wala din yung mga aral nyo. Wala naman lahat sa Bible yan. Dahil mo puro diwa ka. Wala yung terminong bawal bautismo ng sanggol. Actually, kung isa-isahin ko lahat ng aral nyo dito ngayon na, wala kang masasagot letra por letra eh, di ba? Puro yan diwa, yan. I-claim yun, diwa eh. Lahat tayo may diwa. Lahat ng mga simbahan dito, may mga kanya-kanyang diwa. Kung magdidiwa-diwa na tayo lahat, wala na tayong mare-resolve na issue. Diwa-diwa na tayo lahat eh. Kung may tagapagpakain, hindi kakain ka ng basta-basta ka na lang kakain. Hindi ganun. Lahat pala tayo, sa inyo pala, lahat kayo pare, para makapagpalusot lang na merong priesthood dito sa Bible. Dito sa, at ito yung binigyan ng susi. Ang susi, magpakain ng tupa. O dinan mo dito sa sa Gawa 20 talatang 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Mayroong tagapag-ingat. Sa papaanong paraan nila iingatan ang kawan? Sa papaanong paraan, no? Na inilagay ko kayo ng Espiritu Santo, na mga tagapangasiwa, mga obispo, upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tignan nyo, letra por letra, no? Anong sabi dito sa King James? Upang pakainin ninyo ang iglesia. Yun pala yung pag-iingat. Papakainin pala. Sa inyo, pinakain ninyo ng symbolical. Pambira, kinakain ba symbolical? Sabi ni Kristo, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Hindi sinabing ang aking laman ay simbolo ng pagkain at ang aking dugo ay simbolo ng inumin. Walang sinabing simbolo-simbolo dyan. Tunay ang sinabi dyan. Tunay. Hindi sinabing simbolo. Letra por letra. John 6 verse 50 to 55. Diba? So, yun ang letra por letra na meron ako ngayon. Ngayon, sinabi niya dito, sa Catholic kasi may mga tradisyon. Tapos sinanong ko, meron ba kayong oral tradition? Kasi si St. Paul, mayroong oral tradition, hindi niya man na ma-deny. Nagpalusot na lang siya, bago mamatay yung mga apostol, sinulat lahat ng oral tradition. Ay walang ganun na bago mamatay yung mga apostol, sinulat lahat ng mga oral tradition kasi sabi ni St. John, ayaw kong isulat. Di wala rin kayong tradisyon. Wala na kayo lahat. No? Tapos huwag kayo maklaim na meron kayong apostolic succession, wala nga kayo. Sabi dito, sabi dito, letra por letra, ayaw niya sumulat. No? Hindi nila gustong isulat yung oral tradition, kaya nga oral yun eh. Ito sana written na yun, kahit na marami akong bagay na isusulat sa inyo, minabuti kong huwag nang gumamit ng tinta at papel. Ayaw niya eh. Kahit marami siyang isusulat, ayaw niyang gumamit ng tinta at papel. Ayaw. Di oral nga yun. Bakit oral? No? Kung di inaasahan kong pumarihan sa inyo at makipag-usap ng harapan. Usap ang gusto, ayaw ng sulat. Ngayon, wag daw magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Hinigitan ba namin? Hindi namin hinigitan. Kasi merong oral tradition, hindi namin hinigitan yun. Kayo ang humigit. Wala naman sinabi, bautismuhan nyo wag bautismuhan ng sanggol. Binawal nyo. Di hinigitan nyo yung nangasusulat. Nilagyan nyo ng mga diwa-diwa nyo sa utak nyo, sinaksak nyo sa Bible. Walang ganyan dito. Lahat ng aral nyo wala sa Bible eh. No? Sabi dito, no, yung mga hindi inutusan ng Diyos kagaya ni Satanas, no, si Satanas po hindi yan inutusan, pati ng mga bulaang propeta, nandiyan po yan sa Jeremiah 14:14. Sila kasi inutusan. Kayo hindi naman kayo inutusan. Yung ikaw, pati yung nagturo sa'yo,
Saan galing yung authority nun? Wala kayong historical traces. Meron kaming historical traces kasi umira lang church namin from the time ni Jesus Christ hanggang sa time ngayon. Mahalaga sa amin yun. Kaya nirecord namin yun. Yung papapasa-pasa ng obispo. Hindi sinabing lahat kayo obispo, lahat kayo pare. Palusot na lang yan, bro. Walang ganun, lahat kayo obispo, lahat kayo pare. Kainan kayo ng kainan ng ano? Pakainin ninyo ang aking mga tupa. Hindi sinabi na hindi mo na kailangan pakainin yan. Marunong yan kumain. Hindi sinabing gano'n ni Kristo eh. Sabi, pakainin mo ang aking mga tupa. Sabi ni Peter. Sabi kay Peter. Sabi sa mga obispo, pakainin nyo ang aking mga tupa. Pakainin nyo sila. Hindi sinabing, bigyan nyo ng kutsara tinidor yan. Marunong naman palang kumain yan. Lahat yan pare. Yan kayo lahat pare. Pag sinabing pare, pinili yan. Tagapangasiwa tayo. Pinili tayo. As a righteous tayo bilang tupa, pero hindi tayo lahat pare. Yung pare, pinili yan sa bayan ng Diyos. Di ba? Basahin natin dito sa Hebreo 5 talatang 1, bawat pinakapunong pare ay pinili mula sa mga tao. Pipili lang. Hindi lahat pare. Para mapatunog mo na buong iglesia, puro pare na lahat yan. Wala rin kayong obispo. Sabi mo, hindi, lahat kami obispo na. Parang palusot na lang kasi yan, bro eh. No? Ngayon, meron tayong historical traces. So, 1 point na ako. No? Marami may historical traces. Ultimo nga yung bishop na pumirma ng papers ng certificate ko na nag-delegate sa akin yung obispo. Meron yun, trines ko yun eh. Merong sa kanya nag-ordain. Yung nag-ordain sa kanya, may nag-ordain na nag-ordain. So, meron kaming legitimacy ng pag-ordain. At hindi yung katang-isip kasi recorded yan. Binibigay ko sa iyo yung mga pangalan ng pagkakasunod-sunod. No, almost 2,000 years na record namin yan kasi mahalaga sa amin yan yung legit. Pag kasi hindi legit, lalabas niyan, kayo kasi yung successors nyo kasi sino? Si Martin Luther ang successors nyo. Yung humiwalay sa church, yun talaga successors nyo. Si Satanas din yan eh. Si Martin Luther, kalaban kasi pag sinabing Satan. Alam mo pag sinabing Martin, yan yung pagan god ng war. Gods of war yan, Martin eh. Martinus. Hindi nyo ba yun alam? Na nagsimbolo kay Satan. Kasi si Satan, ang god of destruction. Pagkakagulo, pagwasak ng digmaan. Yan si Satanas. Dito sa pahayag, meron din kayong susi, galing ka lang kay Satan. Hindi parang pakainin ng mga tupa, kundi wasakin ang humanity. No? Deny ang grace ng Diyos sa pamamagitan ng Eucharist, unang Timoteo 4:1 hanggang 5. Ginawa ninyong symbolical ang tunay na katawan at tunay na dugo ni Kristo, blasphemy. Sabi dito, at umihip ang ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita ko ang isang bituin. Yung bituin sumisimbolo sa mga una diyan sa mga anghel. Pangalawa sa priest. Ngayon itong bituin na to, napari din to na nahulog sa lupa. Kasi yung nahulog sa lupa, ibig sabihin humiwalay sa universal church, the kingdoms of heaven. Yung kingdoms of heaven, nandito na siya sa earth sa pamamagitan ng church. Nahulog sa lupa. Sa kanya ibinigay ang susi ng hukay na di matarok na kalaliman. Yun yung susi ni Satanas na napunta na ipasa kay Martin Luther. Na yun yung kinukuha ninyo. Ano pa? Kinuha ang susi ng hukay na di matarok, binuksan niya ang hukay na di matarok, yung papuntang impyerno ang mga tao. Nakalaliman at umakyat ang usok mula sa hukay. Ito yung usok na heretic. Nung nagkaroon ng heretic na aral, nagaya ng usok ng isang malaking horno, nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Nagkaroon ng kadiliman, nagkaroon ng kasamaan. Yan yung heresy ni Martin Luther, ni Satan na pagbibintang sa simbahang Katoliko. Kagaya ni Satan, binagbibintangan ng church. No? Si Martin Luther din ganun eh. Ang daming bintang sa simbahan. Ganun na rin kayo, ang dami nyo na rin bintang eh. Mga rebulto, kung ano-ano, binanggit mo pa yung rebulto, out of topic. Gawaan ni Satanas yan. Andyan yan sa pahayag 12 talatang 10. Manifestation ni Satan. Ang meron kayong susi. Wala kayong susi ng pagpapakain ng tupa na binigay kay St. Peter. Di nyo ba alam? Kami ang Roma talaga, no? Iyan talaga yung bansang nagbibigay bunga, alam niyo ba 'yon? No, kaya nga sinabi niyo ibibigay ko
kukunin sa inyo ang kaharian ng langit at ibibigay sa isang bansang nagbibigay bunga nito. No, binigay sa Catholic Church. Ano yung bunga namin? Sa Roma 16 talatang 20, tatapakan namin si Satanas. Mangingibabo kami kay Satan, tatalunin namin ang alagad ng demonyo. Kayo hanggang ngayon hindi nyo pa rin wala nga kayong susi eh. Meron kayong susi, meron kayong pagpapakain, may pare kayo. Sa Old Testament, pag hindi ka pare, makialam ka sa banal na gawain, mamatay ka eh. Hindi nyo ba alam yun, Levitico 22 talatang 2? Ultimo paghipo lang sa mga banal na bagay, pag hinipo mo yan, pag hindi ka pare, mamamatay ka. Eh ngayon, pag nakialam kayo sa mga banal na gawain, hindi lang kamatayang physical, pati spiritual na. Eh na, impyerno na nga Apokalipsis 9, talatang 2. Tinanggalan na namin ng authority si Martin Luther. Authority na ni Satan yung hawak niya. Authority ni Satanas na nagbubukas ng hukay ng kalaliman na di matarok na impyerno. Kaya yung mga aral ninyo, puro sa demonyo. Pagbabawal sa pag-invalidate ng bautismo sa sanggol. Nasa Satanic Bible yan eh. Pag binautismo ka ng sanggol nung bata ka pa, i-unbaptize ka eh. Gayon din kayo, ginagawa nyo invalid, binabautismohan nyo ulit. 'Di ba? Tapos yung oral tradition sinulat lahat. Walang ganun bro. Walang ganun sa Bible. Ayaw isulat ni St. John ang mga oral tradition. Hindi yon ganun, no? So again, tanalo na naman ako. Pwede ka na magtanong bro. Pwede na bro. Tapos na. 12 minutes bro. So, Unang ito ko tanong na lang ko, orasan yung 7 minutes ha. Teka, mag-oras ulit ako 7 minutes. Hindi naman ako nag-object para kasi wala tayong moderator masyado, pero nandiyan si Constantine yung ating backup. Teka lang. Start na bro. Yan ay 7 minutes. Okay, start na ako. Okay. Si Martin Luther po ba ay once born again? Si Martin Luther po ba ay once born again? Oo, hindi. Hindi siya oneness born again, pero doon galing yung authority nyo kasi yung mga authority nyo, authority na galing kay Satanas. Si Satanas kasi, Bible alone. Si Martin Luther, Bible alone. Kayo rin, Bible alone. Yun ang authority nyo. Galing lang sa kay Satanas. Si Satanas, sa demonyo. Next question. Yung sanggol po ba pwedeng gawing alagad? Oo o hindi? Yes, pwede siya maging asawa ni Kristo. Ang church kasi hindi lang yung basta alagad. Asawa din tayo ni Kristo through the covenant. Yung covenant, yun yung nuptial, ba't pagbabautismo? Sabi ni St. Peter, doon sa Acts 2:38-39, pabautismuhan ng lahat, pati mga anak nyo, pati mga sanggol. Letra por letra, meron akong talata. Letra por letra. Yung batang walang kamuang-muang, pwedeng gawing alagad? Yan ba Yes, bilang asawa ni Kristo. Unti-unti yan, simula pagkabata hanggang sa lumaki, tinuturuan na yan ng mga magulang para sa mabuting asal. Epeso 2:10, yan ang pagiging alagad, true morality. Kaya nga yung mga bata, tinuturuan yan gumawa ng mabuti, pero hindi doctrinal na tuturuan mo ng doctrinal. Hindi tinuturo pag hindi pa kayang tanggapin, kaya hindi sila kasama sa tuturuan ng doktrina, pero for morality, tinuturuan sila. Okay. Yung po ba? Yung naganap po ba sa kanina tanggap mo ang kapanganakan ng iglesia ay nasa Day of Pentecost. Sabi sa Day of Pentecost, magsisi at magpabautismo. Meron po bang batang makakapagsisi? Yung sanggol, makakapagsisi po ba yan para mabautismoan? Pwede po ba yan? Hindi kasi hindi naman sinabing magsisi yung sanggol. Ang magsisisi dyan yung kausap. Yung kausap ang magsisisi. Yung third person, yung every one of you shall be baptized. Hindi sinabing magsisi ang lahat. Yung kausap lang, second person, magsisi kayo. At magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa 39 children, sanggol, kasama, pabautismohan. Okay. Okay, next question. Kung wala akong mabasang verbatim na wag bautismuhan ang sanggol, kaya mo pinamamalian ako. Ikaw po ba, ibalik ko po sa inyo yung paraan nyo, yung style nyo.
may verbatim bang nagbautismo sila sa sanggol? Verbatim? Meron po bang mababasang verbatim na nagbautismo sila ng sanggol? Meron o wala? Meron. Ayan o. Utos yan o, but Peter said to them, do finance. Yung finance, yung pagsisisi, syempre, sa kausap. And, merong and, be baptized everyone, third person, second person yung kausap, third person, of you, in the name of Jesus Christ. Ano yung third person? For the promises unto you and unto your children. Children yan, no? Yung child. Baby rin yung child, eh. Ginamit kay Kristo yung child, nung baby pa siya. King James Version. Okay. Verbatim ang pinag-uusapan, no? Verbatim. Verbatim. Nagbautismo Children. sila. Nagbautismo sila. At nabasa mo yung children, ha? Okay. Verbatim. Naniniwala ka mo ba yung children may children na may muang na at may children na walang muang? Alam mo po ba 'yon o hindi mo alam? Sanggol ang pinag-uusapan Sanggol yung tanong ko kanina. Alam mo po ba na ang children may muang at walang muang? Aware po ba kayo o hindi kayo aware? Depende sa muwang. May muwang sila pero wala silang muwang sa kasalanan na tindi. Meron silang muwang, kaya nilang dumide, kaya nila ganon. Pero hindi sila tuturuan dito ng doctrine. Ang tinuturuan dito ni St. Peter, yung kausap, unto you. Yung be baptized, everyone of you, third person. Yung third person, children, no? Babautismohan talaga children, bro. Kasama baby dyan. Letra po letra. Malinaw sa pahayag mo kasama ang baby diyan, ang sanggol. Ang tanong ko kanina para pamalian yung pagiging boy letra mo, sabi ko letra por letra. Nagtatanong pa po ako, letra por letra, may mababasa bang nagbautismo sila ng sanggol? Yan ang ginamit mong talata, tapos yung pala, diwa rin pala. Tama ba o mali? Hindi diwa yung child, baby yan eh. Hindi mo ba alam yan, no? Behold, a virgin shall be with child. Baby, oh. Baby yan, oh. Child, baby rin yan. Pamalit din siya sa salitang baby child. Siyempre yung children, marami kasi. O letra po letra, sinabi mo, walang letra po letra. Pag sinabing child, children, baby. O Acts 2. O, ano yung babautismuhan dito? Children. Letra po letra talaga. Next question, iwanan na po kita diyan. Paniniwala mo yan eh. Hindi, letra po letra. Next question, aware po ba kayo si Yahushua sa murang edad nangangaral na sa templo? Aware po ba kayo sa murang edad nangangaral na si Yahushua sa templo? Aware po ba kayo o hindi? Wala namang problema kahit mangaral siya. Hindi naman ako tutol dun eh. Ano natututulan ko dun? Next question. Next question. Pag ang tawag ito, yung 1 Peter 2:9, sabi dito, dadapwat, sa 1 Peter 2:9, dadapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing saserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilas na kaliwanagan. Tama ba ang nabanggit dito? Isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote? Yes. Tama may po mga ba ito pare o mali? kami. Yes, kasi yung lahi namin may mga pare. Kayo wala kayong mga pare. Imbento mo lang yan. Meron lang kayo pastor, bro. Tinatawag niyo bang pare pastor nyo? Kaharian kami ng mga pare. Ibig sabihin, ang kaharian ni Kristo, mga pare talaga ang mangunguna dyan. Andyan yan sa Apokalipsis 5 talatang 10. Okay na po. Present na po ako. Ilang minuto po? 12 minutes, bro. 12 minutes. Wait lang. I-set ko lang, no? 12 minutes. Bro. Wait lang. Yung umayos. Cancel. Okay. 12 minutes. Okay. Start na ako. Okay. Yun. Ano yung unang tanong ko? Ang haba ng presentation niya, no? Ang haba ng presentation niya kay Martin Luther. Nung tinanong ko, one is born again? Hindi. Ay, hindi naman pala eh. Bakit mo inuugnay sa akin si Martin Luther? Isang malaking paratang, isang malaking pandaraya at pangluloko yan sa mga nakikinig. Mali. Wag mo kaming i-connecta dun sa taong hindi naman namin ka-iglesia.
Oo, ha? Hindi namin kasama. Okay, wag mo kaming iugnay doon dahil hindi namin yan kinikilalang kasama namin kasi hindi one is born again. Okay? Pangalawa, sa haba ng presentation, wala na agad na patunayan. Okay? Sayang. Pangalawa, tinanong ko, pwede bang maging alagad ang sanggol? Ay talaga naman. Ewan ko na lang kung anong palusot ang ginagawa ng taong to. Gawin mong sundalo yung bata. Gawin mong ano yan, child abuse yan, yung sanggol, gawin mong sundalo, gawin mong alagad. Abuso yan, child abuse yan, kaibigan. Oo, maling ano yan, ito lang minamalian namin sa bautismo sa sanggol, hindi nakapagdesisyon yung bata. Okay, parang sinasabi nyo agad, wala siyang free will, wala kang choice. Basta ibabautismohan kita, Kristiyano ka na, gusto pala nung bata maging Muslim. Wala, makasalanan talaga, parang pang demonyo talagang aral 'yun na walang choice yung bata. Kristiyano ka na. Mali 'yun. Hayaan natin bigyan ng desisyon yung bata. Okay? Ngayon, ano siya ang pinagmamalaki ni Boy letra for letra, 'di ba? Pag ako nagsalita, letra for letra. Hinanap ako sa letra, children. Ayun naman talaga naman, no? Diwa rin pala. Takbo rin pala sa diwa ito. Hay nako, kaibigan. Sige na. Kung ano, yan ang ano mo, kung galingan mo magpalusot, okay lang naman. Basta sa akin, kaligtasan ang nakasalalay dito. Hindi to yabangan or pagalingan, hindi. Pero maging honest tayo, no? Letra por letra, children pala nakasulat. Diba? Si Yahushua, nangangaral na sa murang edad. Children pa lang siya noon. Nangangaral na, alam niya na ang tama at mali. Kaya nakakapagsisi na at pwede na mabautismohan as soon as possible. Ibautismohan yan kapag nakakaalam na ng tama at mali yan. Tumanggap na kay Yahushua yan. Sabi, wala makakapagpigil. Yung nung nakakita ng tubig. Sabi, nakakita ng tubig. Sabi, ikaw ba ay nananampalataya kay Yahushua? Yes. 'Di ba? Wala nang makakapigpigil. Wala na palang dahilan para hindi ka mabautismohan. Nung nakita tubig, lubog. 'Di ba? Ano inantay nung nalimutan ko sino yung kausap doon sa talatang 'yun. Ano yung inantay sa talata? Sumampalataya kay Yahushua bago bautismohan. Kaya nga repent and be baptized in the name of Yahushua. 'Di ba? Pangatlo, yung pinagmamalaki niya referensya, referensya. Yan ang pinagmamalaki niya, si Linus, kung sino-sinong pare ang pinagmamalaki nito sa referensya. Pero pagdating na Acts 2:38, kontra. Hindi sinunod. Hindi tumugma yung ginagawa nila. Meron po bang Roman Catholic na nabautismo sa pangalan ni Yahushua? Ay, wala eh. Wala. Ibig sabihin, kung wala, putol ang succession. Putol. Kasi yung mga umuwi sa kanya-kanyang bayan, yun yung nabautismo sa pangalan ni Yahushua, na kung saan, nabautismo sa pangalan ni Yahushua, kung saan, nangaral din nyo. Sabi nga dito sa, hanapin ko yung talata, Paano ka ba susuguin? Diba? May talata to, yung ganda eh. Sabi dito, saan bang talata yun? Hindi, ang layo ko pala. Baptism pala itong nakikita kong apostolic succession. Ito, sabi dito, kaibigan, ang ganda ng talata. Para hindi tayo, baka pinaparatangan tayo, wala tayong talata. Kanil pa ako nagbibigay ng talata, pero hindi niya napapansin, Ibig lang sabihin talaga, medyo, medyo bingi siya pagka talata yung aking ibinibigay. Okay? Okay, sabi dito sa Romans 10:15 to 18. At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? 'Di ba? Paano siya makakapangaral kung hindi siya sinugo? Okay? Sabi sa 18, dadapwat sinasabi ko, hindi baga sila'y nangakinig o tunay nga ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salitay hanggang sa mga dulo ng sanlibutan. Kaya natupad talaga yung sa Acts 1:8. Okay? Kaya pala kami sinugo, kaya kami naging saksi, kaya kami naging dahil
dahil sa banal na espiritu, dahil sa bautismo, ah, dahil sa isang espiritu na napagkaloob sa mga apostol, na ganun din na pinagkaloob sa amin. Isang espiritu na pinagkaloob, okay? Yan ang malinaw. Malinaw yung succession ng born again, yung one is born again, malinaw. Biblical. Walang masyadong acrobatic na explanation na kailangan ng referensya, puro claim lang naman, 'di ba? Wala talaga. Respeto na lang natin yung kanilang claim. Hayaan natin kung pakiramdam nila sila yung iglesia, okay lang 'yun. Nire-respeto natin 'yan. Pero biblically, putol. Oo, putol. Bakit? Yung kapanganakan ng iglesia hindi nga nila na ano yun eh. Hindi na nga nila sinunod eh. Wala nga na bautismo sa pangalan ni Yahushua eh. Oo, ayaw, allergic sila sa pangalan ni Yahushua, sa bautismo sa pangalan ni Yahushua. Inuulit eh. Ha? Bro, boy letra, inuulit ang hindi na bautismo sa pangalan ni Yahushua. Kanino kang bautismo na bautismoan? Bautismo kay Juan. Ay, hindi pala kay Yahushua. Ulitin ang bautismo, ulitin. Oo, ang problema, inuutos sa Matthew 28, gawing alagad. Hindi na pasado ang bata doon hindi na pasado ang sanggol kasi nga aantayin mo pang lumaki para matrain mo. O hindi mo naman matitrain yung sanggol eh. O paglaki niyan, lumalaki-laki na yan, saka mo matitrain. Sabi doon, gawing alagad at bautisman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Yung anak pangalan, hindi. Ibig sabihin, yung Ama, hindi pangalan. Common name. Hindi siya proper name. Ibig sabihin yung Holy Spirit hindi proper name, kundi common name. Ano ang ibig sabihin? Ano ang malinaw na maunawaan natin? Nagpapatunay yung bautismo sa pangalan ng Ama at ang Anak at ng Holy Spirit na gamit nung bumaba ang banal na espiritu, naging malinaw sa mga apostol. Naging malinaw sa mga apostol na ang bautismo na inuutos ni Yahushua sa Matthew 28 ay gamitin ang pangalan niya kasi nga pangalan eh. Kung hindi mo alam ang pangalan ng Ama mo, hindi mo alam ang pangalan ng Holy Spirit, hindi ka na kailangan makakapagbautismo. Ha? Boy letra? Kapatid, hindi ka na makakapagbautismo. Yung mga magisterium nyo, hindi makakapagbautismo kasi hindi alam ang pangalan ng Ama. Hindi alam ang pangalan ng Holy Spirit. Ano sabi? Bautismoan sa pangalan. Kaya nung dumating ang banal na espiritu, malinaw sa kaisipan ng mga apostol na ang gamitin ay pangalan ni Yahushua. Okay? Malinaw yun. Tapos, pinagtibay pa to ng Mark 16:16. Makikita mo dyan, yung pangaral ni Yahushua ang bautismo, sumampalataya at ang mabautismo na maliligtas, ibaba mo yan, makaka-receive sila ng kapangyarihan, makakapagpalayas ng masamang espiritu, makakapagpagaling, bla bla bla, bla bla bla, na ang tinutukoy ay Acts 1:8. Kaya ibig sabihin, nagpapatunay na ang nakasunod talaga, yung one is born again. Yun yung succession. Kaya nga you must be born again. Sa John 3:3 pinapangaral mismo ni Yahushua, you must be born again. Ha? Kaya ano may maunawa natin sa you must be born again? Ipinanganak sa tubig at espiritu. Okay? Etong mga Katoliko, yun nga, ulitin natin, paulit-ulit sila, no? Eucharist physical. Sabi na nga yung mga kumain ng physical na tinapay na galing heaven, nangamatay. Pero ngayon, ang kinakain nyo spiritual. Sabi sa John 6:63 na magkamali, sa John 6:63, ang kanyang salita ay pawang espiritu at pawang buhay. Spiritual. Naalala ko nga, may mga nakakadebate ako dyan. Tanggap naman pala nila eh. Oo, tanggap naman pala nila na spiritual yung meat at yung drink sa 1 Corinthians, pati dyan sa John 6. Tanggap pala nila na spiritual. Binipilit sa amin na tanggapin din namin yung physical. Ang problema yung physical, walang talata. Walang talata na physical yun, na literal na dugot laman. Ang mahirap kasi doon sa aral nila na physical na literal yun, ginagawang cannibalism. Sa Revelation, hindi ko lang mahanap yung talata, no? Sa Revelation, isang parusa, yung pinapakain ka ng dugo. Isang malaking parusa yan, yung pinapakain ka ng dugo. Isang parusa yan, na kung saan, ang paniniwala pala ng mga ito, ang paniniwala pa ng ito pala, pinaparusahan yung mga mananampalataya, pinapakain ng literal na dugo. Sabi, ang minsan, ito pa,
kaya sana maabot ng pag-aaral ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya sa Katoliko, no? Sabi, ano bang talata to? Sabi, Bro, nag-oras ka? yung Hindi ako nag-oras ha? 1 minute and 22 seconds. Salamat. 1 minute and 20 seconds na lang. Sabi, yung uminom, hindi na daw magugutom, hindi na mauuhaw, ganyan. Yung kumain, hindi na, sayang, hindi ko kaharap yung ano ngayon. Oh, ibig sabihin, minsan mo lang gawin yun, yung effect nun, yung effect nun, eternal na, hindi na magugutom. Sa kanila pala, literal, na kinakain araw-araw. Na pagka hindi ka nakakain, gutom ka na naman. Ay, contradiction talaga sa John 6 yan eh. Contradiction talaga. Ano ba natutunan natin ng mga ating mga kapatid? Nakakalungkot. Minsan mo nga lang makain yan, hindi ka na mauuhaw. Minsan mo lang mainom yan, hindi ka na magugutom. Sila, linggo-linggo, hindi nga araw-araw linggo-linggo, pag hindi mo na nakain, may questionable na naman ang kaligtasan mo. Talaga naman. Ay nako, sana alam mo kaibigan, pagkasundo-sunduin natin ang mga talata para malaman natin na ito ay may patnubay ng banal na espiritu, hindi mo natutunan kay Gitamundo, sa magisterium nyo lang, kopya-kopya, di ba? Gaya-gaya putumaya lang ang ginagawa natin na aral, hindi. Humingi tayo ng patnubay sa ating Diyos. Salamat. Alright. Saan na to? Alright. Game na? Brother Mark, teka, mag-play tayo ng 7 minutes. 7 minutes. 30 seconds lang, bro, ha? So, bro, sabi mo, wala akong nabasang letra por letra kasi sabi mo, iba yung child sa children, di ba? Sabi mo yan. Itong King James Version. Amen. Yung King James Version, Matthew 2:8. Yung child dito, aware ka ba na sanggol yan? Matthew 2:8. Basahin ko po. Wait lang. Yes or no muna? Aware ka ba na sanggol yan? No. Basahin natin sa Tagalog. Matthew 2:8, child yan. Sa King James Version. Sa Tagalog, sanggol. Letra por letra. Tanggap mo. Teka lang ha. Matthew 2:8? Matthew 2:8. King James Version. Authority nyo. Atin, King James Version. Child. Matthew 2:8. Matthew 2:8. And he sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the young child." Young child. Nakasulat ba yung salitang child? Ha? Nakasulat ba yung salitang child? Amen. Letra po letra. Sa Tagalog. Ano mabasa mo? Tingnan natin sa Ito, concordance. basahin mo na lang. Meron ako dito. Matthew Ano nakasulat dito? Sanggol? Matthew 2:8. Okay. Bro, sayang oras ko. Sanggol. Sanggol sa Tagalog. Tanggap mo. Hindi ko tanggap dahil hindi sabi bautismuhan yung sanggol. Wala sa talata. Doon na tayo sa talitang child, bro. Tanggap mo. Sanggol, child. Pwedeng i-translate ng sanggol, pwedeng musmos na bata, pwede. Hindi. Depende sa Child gumawa. to, bro, eh. Iba sa translate. Pero sumasagot ako, kaibigan, Teka mo na, tanggap mo ba? Hindi ko na tanong kung wala pwede. sa talata, bautismuhan ng sanggol. Bro, ang tanong ko, verbatim. bro, makinig ka muna. Tanggap mo ba? Hindi ko tanggap kung ang pag-unawa mo, ayan yung verbatim na bautismo sa sanggol. Hindi kita ko mo. matatanggap kasi hindi verbatim yan, no? Letra por letra ka, kaibigan. Tas wala sa letra Letra yung... por letra, ha? May child dun, ha? King James Version. King James Version. Yung every one of you, first, second, or third, na magpapabautismo. Third. Alin yung third person dito? Yung unto you o yung unto your children? Parehas. Verse 39. Yung unto you tsaka unto your children, third person? Sigurado ka parehas? Yung unto you, third person to. Saan nakasulat yan sa grammar? Yung unto you, third person. Matthew 2:8 ka, no? Matthew 2:8. Tingnan ko, ha? Hindi, Acts 2. Acts 2:39. Acts 2.
Sandali, tingnan natin. Acts 38. Okay. Okay, ang sabi sa Acts 2:38, at sinabi ni Pedro, sa kanila ni Pedro, magsisiya kayo at mabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Cristo at ipagpatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ang Banal na Espiritu. Ano yung nasa yung bata? Oh, 39? diba third person, sinabi mo yung every one of you. Asan ang third person dito sa 39? Yung unto you o yung unto your children? Asan yung third person dito? Alin sa dalawa? Yung children o yung unto you? Oh. Unto you. Sigurado ka third person yung unto you? Sure ka na? Hindi, second person yun. Asan yung third person dito na every one of yung you children, sa 39? Yung unto children. you o yung unto your children? Oo. Alin ang third person dito na tumukoy sa Yung everyone? children. Malinaw Oh, sa yung children. talata. O hindi sinabing bautismohan ang sanggol dito. Sabi, pangako ito hanggang sa mga nilahi nyo, sa mga wala sinasabi sa talata, kaibigan. Inuunawa ko kasi talata. Walang halaga yung tanong eh. Kaya inuunawa ko yung talata para ma-share ko sa inyo yung mensahe ng talata. Ang mensahe ng talata, Bro, okay na. 30 bautismohan, seconds. 30 seconds na. Bro. Susunod na tanong. Sabi mo, hindi kayo kagaya ng authority ni Martin Luther kasi sa authority tayo sa susi eh. Kagaya ba kayo ni Martin Luther? Rest ba kayo ni Martin Luther doon? Amen. Oo. Pero yun, Kita mo. Isaiah pa lang, kaibigan, Isaiah pa lang, meron ng Bible alone, wag kang lumabi sa kanyang inutos para baka masumpungan kanyang sinungaling. Isaiah pa lang, meron na Asan? nun. Wag kang Asan? magparatang. Bro, Bible verse. Sige, Bigay sandali. mo. Hanapin ko sa Isaiah. Wait lang. Stop mo yung time mo. Stop mo yung time mo Type para mo natin ha. stop Extend natin. hanapin natin talata. Okay, sandali. Babalikan kita. Stop natin talata. Okay? Stop Sa ko na. Old Testament pa lang, sa Father pa lang, ay meron ng Bible alone. Meron ng Asan nga? huwag ka nang higit sa kanyang aral. Okay? Ang problema kasi sa ang problema kasi sa Katoliko, ang dami pinangaral lang, hindi pinangaral ng mga apostol at propeta at mga ano. Okay, nasan yung sabi sa Deuteronomy 4:2. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita ng aking inutos sa inyo. Okay? Sa Proverbs, huwag kang magdadagdag sa kanyang mga salita. Baka sawayin kang sinungaling. Bro, Sa ang tinatanong ko, Bible alone, hindi salita ng Diyos. Meron ba nakasulat ng Bible alone dyan? Hindi ko sisirain. Scripture alone, meron ba nakasulat? Teka muna, hindi kami tutol na salita ng Diyos, bawal dagdagan, bawal bawasan yung salita ng Diyos. Ang tanong ko, meron ba nakasulat na scripture dyan? Yung mensahe ng Bible alone, Letra po letra bro, kagaya ko, letra po letra. Sa kanyang mga pinapangaral na kasulat. Kung ikaw, verbatim, mamamatay ka sa letra, boy letra. Bro, ulit. Oo. Bro, Kaya, huwag ka na mag-explain ng letra kung mamamatay sa letra. Ang tinatanong ko, yung concrete na scripture, meron ba nakasulat dyan sa mga talata mo? Hindi verbatim, hindi eksakto ng Hindi pagkakasabi mo, pero malinaw dito yung tipan niya hindi niya sisirain, yung mga sinabi niya hindi niya sisirain, yung mga utos niya wag yung daragdagan na yung Ten Commandments dinagdagan pa ng maraming dogmas ng ng Katoliko. Kaya pinahirap pa yung Ten Commandments, imbis na pinaiksi sa 2 utos, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung kapwa. Sa inyo nagdagdag pa kayo para lalong idiin ang tao sa impyerno. Sunod na tanong. Dito sa letra por letra. Alam mo ba yung sinabi dito na hindi magkakasya? Ultimong sanlibutan. Alam mo ba yung hindi magkakasya yung mga aklat dito? Sa wikang Greek, Biblia to. Alam mo ba yon? Na hindi magkakasya ang sanlibutan. Kaya nga, Pag Biblia lang. nga, sinulat na lang dyan yung ikaliligtas ng tao. Itong mga Katoliko, ang dami pang dinagdag na aral. Pinaiksi na nga, hindi na nga sinulat yung mga tanda, yung mga ibang bagay dahil nga 30 seconds baka makagulo pa. Ang ginagawa ng demonyo, paguguloy ng utak ng tao para maipasok yung mga aral ng bulaang propeta. Asan dito yung ikaliligtas lang? Yung iba hindi na ikaliligtas. Biblia to eh. Scripture, pag sinabi bang scripture, ikaliligtas o hindi? Hindi lahat na nakasulat sa scripture ikaliligtas mo. Okay?
Ha? Saan Yung nakasulat pag-aasawa yun? ng 1,000, ikililigtas mo? Ay, Saan mali nakasulat yun? pagkunawa yan, kaibigan. Okay? Sabi mo, hindi Ang lahat ha? Hindi nakakaligtas lahat yung ng utos scripture niya. ha? Oh, letra por letra ulit ako. Oh, dito. Ano nakasulat dito? Ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsasaway at pagtutuwid ng kasanayan. Meron ba nakasulat ditong lahat o hindi lahat? Amen lahat, pero hindi Oo, ikaliligtas. lahat pala. Ay, ito po, magagamit sa pagsaway. Gaya ngayon, nagagamit ko yung pagsaway. Pero hindi lahat na nakasulat sa scripture, ikaliligtas mo. Pwede mo gamitin sa pagsaway, pagtuwid, suportahan mo yung ibang ano, pero hindi lahat Sabi yung dito. nakakaligtas. 15. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan ay makapagtuturo sa inyo tungo sa kaligtasan. Meron ba nakasulat sa kaligtasan dito? Meron, wala. Amen. Oo. Oo. Okay, yung nakasulat, ha? Hindi bawat lahat ng nakasulat. Oo. Mm. Okay. Ang malinaw bro letra, okay? Yung nakasulat magagamit na matututo tayo sa kaligtasan, pero hindi lahat nakakaligtas. Oh. Matututo tayo sa kaligtasan. Bakit? Kasi yung kasaysayan ng Bro, 20 pag-aasawa seconds ni na. Solomon, Binibilang may ko dito. matututunan tayo. Bro, 20 seconds na. Anong sabi dito sa kaligtasan? Lahat ng kasulatan o hindi lahat ng kasulatan? Lahat daw eh. Letra Lahat? po letra eh. Lahat ng kasulatan. Sige, next ano lang, time na. Sagutin ko ba, bro? Lahat ng kasulatan. Okay na bro. Ano ka na? Conclusion ka na bro. Siguro conclusion, 7 minutes tayo. No? Okay, 5 minutes na lang. Tapos mag-set na lang ulit tayo ng panibagong topic. Kung meron kang ano dyan. Kasi maaga pa naman. No? Meron pa tayong 30 live viewers. Magsiset ako 5 minutes bro ah. So ito. Uy, si Bonigo. Wait lang. Magsiset ako 5 minutes bro ah. Ikaw na bro, tiwala naman ako sa'yo eh. Mag-set ka na dyan. 5 minutes. Labas ako. Maririnig tayo. Maririnig tayo. Mag-echo. Yan, mute mo na si Brother Nas. Nasa simbahan to eh. So, 5 minutes. Teka, mag-start na ako ng ano ah. Saan ba? Sa'yo ulit bro. Countdown. 5 minutes. Ikaw bro. Nahanap yung talata binigay mo sa 1 Timothy. Anong talata yun, bro? Tapos na pala eh. Bro, anong Tapos na, bro, talata yung... Pwede pa kami mag-rematch mamaya. 2 Timothy 3:16. Mag-start ka na bro. Mag-conclusion. Conclusion na tayo. Bro. Brother Mark. Hindi. Yung may kaligtasan. Ibabasahin ko kasi sa'yo eh. 2 Ano yung talata Timothy mo? 3:15 to 16. Okay na? Start ka na ng conclusion, bro. Sandali lang, Brad. Sige, patuloy ka muna. So, shout out kay Brother Nash, yung kaibigan ko na nakahabol pa. So, masaya naman ako sa debate na to. Hintayin na natin si Brother Mark Cumbao. So, guys, 30 live viewers. Baka mag-ano pa kami, isang set pa kami ni Brother Mark Cumbao kasi maraming alam na paksa to, no? Para sa ikatututo ninyo, para makapag-share kami ng knowledge. Paki-repost, guys, no? Sa maaga pa naman, 9 pa lang, oh. Napaaga. Kasi wala nang objection. Tuloy-tuloy na yung ano namin, eh. Yung question and answer. Kasi wala moderator. Mahirap pag wala moderator, eh. Sabihin mo lang, Brother Mark Cumbao, pagtapos ka na mag-prepare para sa final conclusion. Wala naman yung talatang binigay mo eh. Iba yung talatang binigay 2 Timothy 3:15 to 16. Ito, oh. First Bira Timothy, ka. First Timothy 3:16. Second Timothy. Kaya pala. 2 Timothy. Kanina pa ako dito. 2 Timothy ako ng 2 Timothy. First ba sinasabi ko? No, first eh. Kaya sabi ko parang wala eh. Hindi, second. Alam ko yung 1 Timothy 3:15 patungkol sa church yun. Ito Okay. naman, 2 Timothy patungkol sa Bible. Game na? Okay. Babasahin natin kasi kaya ako hinahanap, okay? Para hindi Okay. tayo ma-strawman. Okay. Game. Okay, sige. Start. 5 minutes, final conclusion. Start na. Okay. Yan yung oras mo. Okay. Ito yung talata na na ginamit ni 2 Timothy 3:16. Simulan natin ng
ng 15, sabi, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdudunong. Ayan, no? Matututo tayo sa inyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Oh, yun ang nakakaligtas, yung pananampalataya. Nakakapagdunong. Okay? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Okay? Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Mapapakinabangan din naman. Mapapakinabangan. Hindi ibig sabihin, lahat dyan, bro letra, hindi ibig sabihin lahat dyan. Nag-asawa si Solomon ng 700 at yung kabit niya 300. Ano yun? Ikaliligtas mo yun? May nabasa ka dyan na pumatay sila ng bata, matanda, sanggol, mga hayop na alagang hayop. Ikaliligtas mo yun? Hindi. Magagamit yon sa pagsaway. Reproof. Yan, no? Reproof, correction, instruction. Pero, kaibigan, pinahihigsi nga ng Diyos yung mga bagay-bagay, pinasisimple para ang tao hindi maligaw. Ha, boy letra? Pinahihigsi, pinasisimple. Kaya nga yung 10 Commandments, 600 other laws, ang sabi, mahalin mo yung kapwa, mahalin mo ang Diyos, na higit gaya ng iyong sarili, yung kapwa mo higit gaya ng iyong sarili. Pinaiiksi. Itong mga Katoliko, ang ginagawa nito, ang natutunan nito, magdagdag ng mga utos para lalo pang idiin ang mga mananampalataya sa impyerno. Okay? Para guluhin at makapasok yung aral na hindi maipasok yung aral ng bulaang propeta. Ito yung mga style ng kampo ng demonyo, ng mother of harlot. Ito yung beast, ito ang style na guluhin ang kaisipan ng tao. Kaya ito, may oral tradition pa sila para ipasok yung ibang aral. Alam mo ba, may safety net, may precaution ang Diyos diyan para wag na tayong madaya ng mga darating pagkatapos ni Pablo, si Pablo yata yun, sabi niya paglisan ko, papasok ang bulaang propeta, ang mga bulaang lobo, ang mga mabangis na lobo. Na katuparan na talaga yung mga RCC, yan na talaga, pumasok na talaga sila. Ang ibig sabihin, nag-aral, gumawa na ng referensya, hindi, palalabasin natin na may tayo, succession tayo kay Linus, kay ganito, kay ganire, ganyan na ipasa para mapaniwala natin kahit hindi biblical yan, matagal na tayo di ba? Natin yan, ipapasok natin yung kumpisal, infant baptism, etc. ang aral kay Maria, etc. sa pamamagitan ng oral tradition. Yun ang style ng kaaway. Dahil kaya yung Bible alone, yan yung protection natin sa aral ng bulaang propeta. Pero pinamumukhang tama ng ating mga magisterium, yung mga nasa ganyang relihiyon, para makapangdaya, maipasok yung aral ng bulaang propeta. Yun ang nakakatakot. Tapos i-claim nila sila may succession, hindi naman sila yung nasa Acts 2:38. Tapos verbatim, ito natatawa ako. Iyon ang talatang ginagamit niya, pangako sa mga kanyang mga anak, sa mga kanyang mga magiging sa kanilang mga lahi, sa kanilang mga anak. Ang gusto palabasin nito, verbatim daw, bautismo sa sanggol yun. Talaga naman. Nakaka-disappoint yung yung bansag sa'yo na boy letra for letra. Hinahanapan ka ng talata, diwa din pala. Diwa rin, takbo ka pala sa diwa. Ay, talaga naman, boy letra. Okay lang naman yan. Kung feeling mo, verbatim yung basa mo doon, okay lang. Respeto natin yan. Wala namang pilitan sa kaligtasan. Ang purpose lang naman ng ating talakayan ay, magkaroon ako ng pagkakataon, magkaroon ng pagpipilian, matitimbang ng ibang nag-aaral ng salita ng Diyos, yung katotohanan at hindi katotohanan. Magkaroon lang sila ng wag manahimik ang katotohanan. Okay, kasi pag pinabayaan natin silang sila lang ang nangangaral, magmumukhang tama at parang pinahintulutan, parang sumang-ayon na tayo sa kanilang aral. Kaya dapat ito ay expose, kailangan ito ay pamalian. Yun lang po. Maraming salamat kay Boy Letra sa lahat ng Maraming salamat. Thank you. So yan, ako na, 5 minutes. Teka, mag-start na ako ng time. Sa'yo ko na lang ulit ilagay, Alright, countdown, 5 minutes, start.
Ayan, nakikita niyo yung oras, no? So, akala niya hindi to letra por letra. Kasi, hindi daw baby yung nakalagay dito. Dapat daw baby, hindi child. Ang di kasi ang naisip ni Brother Mark Umbaw, kaya children yan. From infant hanggang children na medyo malaki na, adult children, kasama yan. Kasi anak nga yung translation yan sa Tagalog. So, ibig sabihin, buong household yan. From matatanda hanggang sa mga bata hanggang mga sanggol. Kasi yung pinagsisisi dito, yung kausap, second person. Pero yung hindi kausap, third person, every one of you will be baptized. Third person, inamin niya. Ngayon, pinapatanong ko sa kanya, nasan yung third person dito? Na tumukoy sa everyone. Gusto niya unto you, second person to eh. Kaya pinaulit ko, bro, sigurado ka na ba? So nag-isip siya, baka mali. O mali naman talaga kasi children yung every one of you will be baptized. Ngayon, hindi daw yan letra por letra. Ang mali niya, alam ko na tumatagal na. Matagal ko na ito nilalatag. Yung child at saka baby, child baby, nagkakapalitan lang yan ng translation. By word of letra por letra. Yung child, equivalent sa baby. Yung baby, equivalent sa child. Eh di letra por letra nga. Pinatanggap ko sa kanya kanina. Sabi ko, oh Brother Mark Umbaw, letra por letra. Yung child ba dito? Yung sanggol ba dito sa Bible? Letra por letra. Ano ba? Ano ba to? Child ba to? Tanggap mo? Hindi ko tanggap, sabi niya. Ayan, no? Matthew 2:28, sanggol. Sanggol yan, no? Talagang baby pa yan, no? Ngayon, sanggol nga eh. Meron ba sanggol naglalakad? Yung sanggol na yan, pag translate mo yan sa King James Version, letra por letra, ano yung letra por letra? Child! Hindi naka-inline nga ako sa letra. Ba't na-insecure kayo pag sinabi kong letra por letra? Letra por letra naman pala yung child. Children, baby pala yun, sanggol. Letra por letra, tutusin. Dictionary na nga lang dapat ginamit ko eh. Hindi naman na... Totoo lang, kung mapakinggan tayo ng mga English speaking, pagtatawanan tayo kasi kailangan ko pang gamitan ng Bible na ganyan. Na yung child, pag translate yan sa Tagalog, baby or sanggol. Sa kanila kasi, pag pumasok sa utak nila yan, child, kasama baby dyan. Tayo kasi mga Pinoy eh. No, secondary lang natin yung English, no, kaya kailangan ko pang gamitan niya. Tapos sinanapan ko siya, kasi ako letra por letra eh. No, na-insecure nga kayo sa letra por letra. Pag sinabi kong, bro, letra por letra, meron ba? Hindi diwa. Diwa pala yung Deuteronomy ganto-ganto, Levitico ganto, Proverbs 30 verse 3, huwag ka humigit sa mga aking mga salita. Eh, hindi naman pala Bible yun. Eh, huwag mo talagang higitan yung salita ng Diyos, kasi hindi ka naman Diyos. Eh, di sinong humigit doon, hindi kayo. Ang salita ng Diyos, walang sinabing scripture doon, huwag mong dagdagan, yun lang ang ibig sabihin nun. Tapos sabi niya, dinidinay niya si Martin Luther, may kinalaman sa authority ito pag-uusap natin. Pag sinabing authority, susi, sinong kaparehas niyo ng susi? Edi si Martin Luther nga, si Martin Luther, nag-reflect kay Satanas sa Gods of War. Kasi nga, yung susi niya na hindi matarok na kalaliman, papuntang impyerno pala yun. Yung pagtuturo nyo, papunta palang impyerno. Yun ang susi nyo, susi ng di matarok na kalaliman. Ang susi ng maling heretic na pag-aaral. Nasaktan na kayo niyan. Kasi si Satanas, Bible alone din. Yun ang problema. Ang problema nyo, pag ako nakalap nyo, harap nyo, letra por letra talaga basahin ko kayo dito. Huwag kayong ma-insecure. Sa dyan, letra por letra, tutol to sa Bible alone, no? Kasulatan niya, no? Ano sabi dito? Basahin ko. Subalit marami pa rin ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung isusulat isa-isa, sa palagay ko, kahit ang sanlibutan mismo ay hindi magkakasya sa mga aklat na isusulat. Yung aklat na isusulat, sacred scripture tinukoy, dito sa Greek, Biblia, letra por letra. Hindi daw kasya ang Biblia, pati ang sanlibutan. Mantaki mo pag ginawang doktrina lahat, hindi pala kasya yung mundo natin eh. Ganun pala kalaki yung doktrina ng Diyos. Hindi magkasya ang buong mundo pag gawing Biblia lahat. E di letra por letra. Tapos sasabihin nyo, hindi ako letra. Letra yan, aklat yan. No? Hindi daw kasya ang sanlibutan pag gawing aklat lahat. Eh, palusot niya. Eh, yung hindi naman lahat ikaliligtas sa Biblia. Yun yung hindi sinulat. Pag sinabing Biblia, scripture, banal na kasulatan, salita ng Diyos yun. Isa siyang salita ng Diyos. Sa 2 Timoteo 3:15, kabisado ko yung mga Biblia, yung Bible verse. Yun ang maganda sa akin no? Pagkabisado mo yung Bible verse, kahit anong paksa, ikaliligtas oh. Ayan oh.
May nakasulat na kaligtasan dito. Yung mga scripture, ginawa yan sa pagtuturo tungo sa kaligtasan. Bro, time na. Time na. Alright. Prepare naman ako time 9, no?